Mga kaibigan, magandang hapon po at magagabi na rin po sa ating lahat. Update ko lamang po kayo sa lagay po ng ating panahon, pero bago ho yan, palike and subscribe po muna ako at pahit na rin po ng notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod po natin na weather update. Mga kaibigan, wala po tayong anumang bagyo or low pressure area na minomonitor sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero meron po tayong easterlies o yung mainit na hangin po na nanggagaling sa karagatang Pasipiko ang siyang nakakaapekto po sa eastern section po ng Visayas at ng Mindanao. Ngayong araw po ng Lunes, simula umaga, tanghali at ngayong hapon, asahan din sa gabi, no, yung heat index po na naitala mga kaibigan, no, dito po sa area ng Caloocan City, umabot po at pumalo sa 44 degrees Celsius. No? Pasay City, nasa 43. Makati City, 42. Paranaque, 42. Las Piñas City, ay 42 degrees Celsius. Kung titignan po ninyo mga kaibigan, sobrang init po nito, no? At posibleng mas mainit pa po ang ating maranasan bukas po ng Martes dahil pa rin po yan dito nga po sa pagpasok ng easterlies o yung mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko. Ito po kasing hanging habagat ay unti-unti na pong humihina at lumalabas na po ng ating bansa. Ibig sabihin po niyan, pag paalis itong si habagat, papasok naman po etong hanging amihan, no, or northeast monsoon na nanggagaling po dito po sa may bandang silangan. Magagaling po ito sa bansang China, sa Siberia. Didirekta po yung hangin niya papasok po ng Southeast Asia at tatamaan po yung bansang Pilipinas. So kung napapansin nyo sa madaling araw sa umaga, medyo may konting lamig na po, no. So hudyat na po yun ng hanging amihan. So hindi pa rin po natin inaalis yung mga posibilidad na magkaroon din po ng pag-uulan kahit meron pong hanging amihan. Ang ilang bahagi pa rin po kasi ng Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga at Davao Region ay posible pa rin po makaranas siya ng maulap na kalangitan pagdating po sa hapon at sa gabi dahil pa rin po sa easterlies, no? Yung easterlies, yung mainit na hangin, madalas nakakapag-produce po yan ng mga localized thunderstorm na siya po nagpapaulan sa ating bansa. Samantalang sa Metro Manila at ilang bahagi naman ng ating bansa na aking hindi nabanggit ay posible ding maapektuhan ng localized thunderstorm. So mag-ingat pa rin po tayo sa posible pong pag-ulan sa hapon po, especially po sa may bandang gabi mga kaibigan. Madalas yan kapag sobrang init, no? Sa umaga, tanghali, sa hapon po at sa gabi yung buhos po ng pag-uulan mga kaibigan. As of now mga kaibigan, ay na rin po sa pagkatala ng pag-asa, no? Within the next 2 weeks po ay maliit po ang tsansa o mababa ang tsansa na may mabuo pong panibagong bagyo sa loob po ng Philippine Area of Responsibility. And ayon po sa pagkataya ng pag-asa, matatapos po ang buwan ng Setyembre, wala pong papasok na bagyo. Pero meron po tayong minomonitor sa labas po o malayong silangan dito sa labas ng PAR na cloud cluster po, no, or kumpol ng kaulapan na may potential siya maging low pressure area pero wala po itong direktang epekto sa ating bansang Pilipinas. Hindi rin po natin ito tinatawag na threat para maging isang bagyo. Posibleng malusaw yan, hindi makakapasok sa ating bansa. Pero hindi po natin inaalis yung mga posibilidad na ito maging isang ganap na bagyo, no? Ang susunod na bagyo mga kaibigan na papasok sa ating bansa ay tatawagin pong bagyong Julia, no? Pero as of now, wala pa po yan mga kaibigan at patuloy pa rin tayo makakaranas ng mainit po ng panahon. So yun lamang po ang update sa lagay ng ating panahon. Please huwag kalimutan mag-like and subscribe for more weather updates. Maraming salamat po.